Simula pa lang din kasi ito, ngunit kita na agad sa mga kilos ni Jade na hindi siya papayag na mawala ng basta-basta. Hindi siya titigil hanggat hindi nagbabago ang isip ni Danilo. Ngunit si Danilo buong-buo na ang loob. Matagal na niya itong pinag-isipan. Hindi na niya kayang ituloy pa ang kasal nila ni Jade, o mas tama nga bang sabihin ni Olive. Naguluhan ang lahat sa biglaang pagtawag ni Danilo sa kasal. Niyurakan ang puso ni Jade sa harap ng altar mismo, ilang araw bago ang inaasam niyang kasal. Hindi niya alam kung ano ang dahilan, sapagkat sa kanyang paniniwala ay maayos sila, masaya at matatag. Ngunit sa likod ng katahimikan ni Danilo, may isang lihim na pilit niyang inilihim, isang lihim na maaaring yumanig sa buong pamilya. Sa isang gabing maulan, habang nag-iisa si Jade sa kanilang lumang bahay sa Antipolo, may natanggap siyang text message mula sa isang unknown number. Alam mo ba talaga kung sino si Danilo? O alam mo lang kung ano ang pinapakita niya sa'yo? Napakapit si Jade sa kanyang dibdib. Hindi ito basta-bastang text. May laman. May banta. At higit sa lahat, may katotohanang gustong ilantad. Muling bumalik sa alaala niya ang gabi nang bigla siyang gisingin ni Danilo sa madaling araw, dala ang isang matalim na tingin at sabing, kailangan nating umalis. Ngayon na. Ngunit dahil sa takot at gulat, hindi na siya nakapagtanong pa. Mabilis siyang nagbihis, sumakay sa sasakyan ni Danilo, at tumulak sa isang lugar na hindi niya pa nararating kailanman, isang abandonadong rest house sa Maytanay. Doon niya unang nakita si Olive. Ikaw si Olive, tanong ni Jade na may halong kaba at pagtataka. Ngumiti si Olive ng malamig. Hindi ako ang problema dito, Jade. Si Danilo ang tanungin mo. Siya ang may kwento. Siya ang dahilan. Mula noon ay tila hindi na naging payapa ang mga gabi ni Jade. Lalo na nang isang araw ay biglang mawala si Olive. Walang bakas. Walang abiso. Na walang parang bula. At ang mas nakakatakot pa, hindi man lang nabahala si Danilo. Aalis lang daw muna siya para mapag-isipan ang lahat, sagot ni Danilo. Pero hindi iyon sapat na paliwanag. Hindi iyon sapat para patahimikin ang konsensyang nagsusumigaw kay Jade. Mula sa araw na iyon, unti-unti nang nagsaliksik si Jade. At sa kanyang pagsisiyasat, isa-isang lumabas ang mga lihim ni Danilo. Lihim na hindi niya kailanman inakalang kaya niyang sikmurain. Una, nalaman niyang dati nang ikinasal si Danilo sa ibang babae, isang babaeng hindi niya kailanman nakilala. Ngunit ang nakakatakot pa, ang babaeng iyon ay nawawala na rin hanggang ngayon. Pangalawa, may anak pala si Danilo sa ibang babae. At ang mas matindi pa, si Olive pala ang kapatid ng babaeng iyon na ngayon ay pilit pa ring hinahanap. At pangatlo, may isang record sa police blotter na hindi pa nalulutas, isang kaso ng pananakit, tangkang pagpatay at pananakot. Nakarehistro ang pangalan ni Danilo. Ngunit laging may nawawalang ebidensya. Laging walang saksi. Laging walang hustisya. Hindi na nagdalawang isip si Jade. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kaya't nagpakilala siya bilang ibang tao sa online forum kung saan huling aktibo si Olive. Gamit ang username na Malaya23, nagtanong siya, may kilala ba kayong Danilo Reyes? May alam ba kayong kwento tungkol sa kanya? At isang gabi may sumagot. Huwag mong pagkatiwalaan si Danilo. Lahat ng lumalapit sa kanya nawawala. Minsan humihinga pa. Minsan hindi na. Napakabilis ng tibok ng puso ni Jade. Hindi na niya alam kung ano pa ang totoo. Hindi na siya sigurado kung mahal ba niya talaga si Danilo o nabitag lamang siya sa isang mapanlinlang na kwento ng romansa. Ngunit ang isang sigurado siya, kailangang matapos na ang kasinungalingan. Kaya't isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Danilo, pinasok niya ang kahon sa ilalim ng kama. Doon niya nakita ang mga larawan ni Olive. Mga larawan ng ibang babae. Mga bank statement. Mga sulat na may lagda ng isang taong pamilyar sa kanya, si Mommy Des. At doon niya lang nalaman ang matinding katotohanan, ina pala ni Danilo si Mommy Des. At ang buong programa ay hindi isang teleserye. Isa pala itong docudrama ng totoong buhay nila. At siya, si Jade, ang pangunahing karakter sa isang palabas na hindi niya alam na siya ang bida. Sa studio na itinayo sa lumang bahay sa Antipolo, nakatago ang mga kamera. Lahat ng eksena, dokumentado. Lahat ng luha, totoo. At ang pinakamasaklap, si Mommy Des mismo ang nagdirect ng lahat.
Ginawa ko lang to para sa anak ko, sambit ni Mommy Des habang binubura ang huling footage ng kanilang buhay-buhay. Ngunit hindi papayag si Jade. Hindi siya isang scripted na karakter. Isa siyang tunay na tao. Kaya't ngayon, siya naman ang magdidirect ng sarili niyang kwento. At sa huling eksena ng episode na to, makikita nating nakatayo si Jade sa harap ng kamera, dala ang hawak na kasong isasampa laban sa mag-inang si Danilo at Mommy Des. Ito ang simula ng tunay na palabas, ani ni Jade. At sa palabas na ito, walang sinuman ang makakaligtas sa hustisya. Kaya on the spot nang dinang gumawa nga naman ng eksena at maging kwento itong si Jade, para sa ganon ay matuloy pa nga rin naman at magbago ang isip nitong si Danilo at wala na nga rin naman itong magagawa pa kundi ituloy na nga lang din naman ang kanilang kasal. Kaya dito nga rin naman ay talagang pinagplanuhan nga nitong si Jade ang kanyang bibitawang salita para magbago nga ang isip nitong si Danilo. At dito nga rin naman sasabihin nga nitong si Jade kay Danilo na, "Sige, Danilo, gawin mo sa akin yan. Iwan mo ako. Kami ng anak mo." Dito nga rin naman ay nagulat si Danilo sa binitawang salita ni Jade. Tumigil siya sa paglalakad, napatingin kay Jade na tila ba maihalong galit at pangamba. "Anong sinabi mo, Jade? Buntis ka ba?" Hindi na umiwas ng tingin si Jade. Sa halip ay buong tapang siyang tumingin sa mga mata ni Danilo at mariing nagsabi, "Buntis ako, Danilo. Kaya mamili ka. Iiwan mo ba kami ng magiging anak mo? O pababayaan mo na lang na masira rin ang pamilya natin?" Tahimik. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Ngunit bago pa man makasagot si Danilo, isang pamilyar na tinig ang sumingit mula sa likod nila. Buntis, sabay irap ng mata ni Olive, ang matagal ng kasintahan ni Danilo na lihim palang sumusunod sa kanila. Nagkatinginan sina Jade at Danilo, parehong nabigla sa biglang pagsulpot ni Olive. Mabilis ang mga hakbang nito, halatang hindi mapakali. "Ano tong kalokohan na to, Danilo? Akala ko ba tayo?" sigaw ni Olive habang nanginginig ang boses. "Olive, hindi mo naiintindihan," pilit na paliwanag ni Danilo, ngunit pinutol siya agad ng dalaga. "Hindi ko naiintindihan? Ilang buwan na tayong magkasama sa plano mong hindi ituloy ang kasal at ngayon, sasabihin mong buntis si Jade." Nanlilisik ang mga mata ni Olive. Dito na nagsimulang mamutla si Danilo. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Samantalang si Jade ay nanatiling matatag. Ngunit sa ilalim ng kanyang tapang, nanginginig din ang loob niya. Hindi niya alam kung paano pa niya mailalaban ang relasyon nila. Ngunit hindi doon nagtapos ang kaguluhan. Maya-maya ay dumating ang nanay ni Danilo, si Aling Clarita, dala ang mga dokumento ng kasal. Hindi niya inaasahan ang eksenang dinatnan. "Ano na naman tong naririnig ko? Buntis ka raw, Jade?" tanong ni Aling Clarita, sabay sulyap ng matalim kay Olive. "At ikaw naman, Olive, hanggang ngayon ba ay umaasa ka pa rin kay Danilo?" "Nanay, hindi ganun kadali ang lahat. Ang daming nangyari," sabat ni Danilo, ngunit muling naputol ng sumigaw si Olive. "Ano pa bang kulang sa akin, Danilo? Bakit siya pa rin? Bakit si Jade pa rin?" Dito na tuluyang pumatak ang luha ni Olive. Tumakbo siya palayo, ngunit isang sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng gate. Isang lalaking hindi kilala ng lahat ang bumaba. Matangkad, moreno, at may hawak na envelope. Tumitig ito kay Jade. "Jade, kailangan nating mag-usap." Nagulat si Jade. "Ronald, anong ginagawa mo rito?" Lumingon si Danilo. "Sino siya?" "Siya ang ama ng batang dinadala mo, hindi ba?" sabat bigla ni Olive na biglang bumalik matapos makita si Ronald. Gimbal ang lahat. Napahawak si Danilo sa sentido. "Ano tong pinasok ko, di?" Ngunit bago pa man magpaliwanag si Jade, inilabas ni Ronald ang envelope. Ipinakita niya sa lahat ang mga larawan, si Jade at si Ronald sa isang resort, magkahawak kamay at tila masyado nang malapit. "Hindi ko gustong guluhin kayo. Pero Jade, sinabi mo sa akin na mahal mo ako. Anong ginagawa mo ngayon dito?" mariing tanong ni Ronald. Napailing si Jade. "Hindi mo naiintindihan, Ronald. Gulo ang lahat. Mahal ko si Danilo. Akala ko kaya kong kalimutan ang lahat." Ngunit bago siya makapagtapos, biglang may pumutok na baril mula sa di kalayuan. Bang! Nagkagulo ang lahat. Napayuko sina Aling Clarita, si Danilo ay mabilis na humarang kay Jade.
Si Ronald ay napaatras. Mabilis na sumilip si Danilo at nakita nilang may isang lalaking may suot na itim at may hawak na baril. Nagmamadali itong sumakay sa motor at tumakas. May sumusubaybay sa atin. Hindi ito basta eskandalong emosyonal lang, sabi ni Danilo habang pinoprotektahan si Jade. Baka may kinalaman to sa negosyo ng tatay mo, Danilo, bulong ni Aling Clarita na tila ba may alam. Nagdesisyon si Danilo na ipasok muna si Jade sa loob ng bahay para sa kaligtasan nito. Pero si Ronald ay tumuto. Hindi niyo ako pwedeng basta itapon. Ang batang dinadala niya, baka akin niya. Dito na napuno si Danilo. Tama na. Lahat tayo nalilito. Jade, gusto kong malaman ang totoo. Buntis ka ba talaga? At kung sino ang ama? Tahimik si Jade. Tumingin siya sa lahat, isang malalim na buntong hininga. Sa wakas ay nagsalita siya. Buntis ako. Pero hindi ko sigurado kung kay Danilo o kay Ronald ang bata. Muli, katahimikan. Ngunit sa loob ng katahimikan ay may umaalinggaw na desisyon sa isipan ni Danilo. Hindi ito basta pagmamahalan. Ito ay laban ng katotohanan, tiwala at dangal. Hindi ko alam kung ano ang totoo pa, Jade. Pero may isa akong sigurado, hindi ko kayang tiisin ang batang maaaring akin, o ang babaeng kahit ilang beses na akong niloko ay minahal ko pa rin. At doon nga ay tila bumagsak ang mundo sa pagitan ng katotohanan at emosyon. Hindi pa tapos ang lahat. May paparating pang mas malalim na sikreto, at isang lihim na hawak ni Aling Clarita ang maaaring magbago ng takbo ng buong kwento. Hindi kayo ang unang nagplano ng kasal, Danilo, bulong ni Aling Clarita sa sarili habang hawak-hawak ang isang lumang singsing. Simula pa lang din kasi ito, ngunit tila ba isang napakabilis na buhos ng ulan ang mga pangyayari. Si Jade, isang dalagang matatag, edukada, at may pangarap sa buhay, ay hindi makapaniwala sa tila agaran at marahas na pagdedesisyon ni Danilo. Matagal silang nagmahalan, nagkasama sa hirap at ginhawa, at inakala niyang siya na ang babaeng makakasama ni Danilo habang buhay. Ngunit isang araw, isang malamig na gabi, sa hindi inaasahang pag-uusap habang kumakain sila sa isang mamahaling restaurant, binanggit ni Danilo ang pangalang Emma. Sa unang pagkarinig ni Jade, tila wala lang, baka kaibigan, baka katrabaho. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Danilo, may iba. May apoy. May pagnanasa. May lihim. Jade, kailangan nating mag-usap. Hindi ko na kayang itago pa ito. Parang kinurot ang puso ni Jade. Naramdaman niyang may darating na bagyo. Ngunit hindi niya alam, ang bagyong ito ay hindi lang basta ulan at hangin, ito'y unos na sisira sa buong mundong ginugol niyang buin kay Danilo. Ano to, Danilo, ang tanging nasabi niya habang nanginginig ang kanyang mga labi. Si Emma siya ang gusto kong makasama. Bumagsak ang baso mula sa kanyang kamay. Parang huminto ang mundo. Habang dumaraan ang mga araw, si Jade ay hindi mapakali. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Ang mga alaala nila ni Danilo ay patuloy na bumabalik, ang mga pangakong binitiwan, ang mga halakhak, ang mga pagluha, ang mga gabi ng pag-ibig. Lahat ng iyon tila binura ng isang iglap. Ngunit hindi siya basta-basta susuko. Hindi niya kayang palayain si Danilo ng ganoon lang. Kaya sinimulan niya siyang sundan. Alamin ang lahat ng koneksyon nito kay Emma. Isa-isang sinilip ni Jade ang social media, ang mga kaibigan, at maging ang mga nakatagong mensahe sa lumang telepono ni Danilo na hindi nito nabura. Dito niya nadiskubre ang mas masakit na katotohanan, matagal na silang may relasyon. Bago pa man siya napa-engage kay Danilo, lihim na palang muling nagtagpo ang dalawang dating magkasintahan, si Emma at Danilo. Si Emma, nakilala sa kanilang kolehiyo bilang mapanlinlang at mapaglaro sa damdamin ng iba. Pero hindi lang basta pag-ibig ang dahilan ng pagtataksil. Nang minsang sinundan ni Jade si Danilo, nakita niya itong pumasok sa isang abandonadong gusali sa mesa. Dito niya napagtanto na may mas malalim pang dahilan ang lahat. Sa dilim ng silid, narinig niya ang mga pangalan, Luciano Shipment Code 7,931. Napagtanto niyang sangkot sa isang iligal na sindikato si Danilo, gamit ang courier company nila bilang front ng mga iligal na transaksyon. At si Emma, hindi pala basta-basta. Isa siyang undercover agent. Tama ka.
Isa siyang operatiba ng SB na isinaksak sa grupo upang pabagsakin ang sindikato. Ngunit habang lumalalim ang operasyon, muling nabuhay ang damdamin nila ni Danilo, damdaming hindi kayang supili ng tungkulin o ng batas. Ngayon, si Jade ay nasa isang masalimuot na pagpili, magsumbong sa kinaukulan at sirain ang lalaking minahal niya, o manahimik at hayaang ang galit at sakit ay lamunin siya ng tuluyan. Hindi siya pumili. Sa halip, gumawa siya ng sarili niyang plano. Nagkunwari siyang nagbago ng isip. Kinausap niya si Danilo. Tinanggap ang desisyon nito. Hinikayat na magkaibigan sila. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at pa-cute na emoji sa chat ay isang babaeng nagbabalat kayo. Lihim siyang nagtuturo ng impormasyon sa media at maging sa mga kalaban ni Danilo sa negosyo. Isa-isa niyang giniba ang mga kasamahan nito, una sa droga, pangalawa sa smuggling. Hanggang isang araw nawala si Emma. Walang bakas. Walang mensahe. Walang ebidensya. Tanging isang pulang rose at punit-punit na larawan ang iniwan sa pinto ni Danilo. Nabaliw ito sa pag-aalala. Lumingon kay Jade. Humingi ng tulong. Ngunit si Jade, sa unang pagkakataon, ay tumingin sa kanya ng walang awa. Sabi mo, mahal mo siya. Hanapin mo siya, malamig niyang winika. Hindi ako ang tagapagligtas mo. Ngunit isang gabi, nakatanggap si Jade ng tawag. Boses ni Emma. Mahina. Nanginginig. May luha. Jade, tulungan mo ako. Si Luciano alam niyang isa akong agent, wag mo kong pabayaan, maawa ka di. At doon nagbago ang lahat. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Hindi na ito tungkol kay Danilo. Hindi na rin ito tungkol sa puso. Ito na ay tungkol sa hustisya. At sa katotohanan. Nga dito kay Jade na siyang hindi nga rin naman matanggap nitong si Jade, at halos iba na nga rin naman ang mga ginagawa para lang nga din naman magbago ang isip nitong si Danilo. Pero mukhang ayaw na nga rin naman nitong si Danilo talaga sa kanya. At pinit nga rin namang nagpupumilit na lang itong si Jade para piliin siya nitong si Danilo. Kaya dito nga rin naman ay hindi napigilan nitong si Jade na lumabas nga rin naman ang ugali nito na siyang ikinagulat nga rin naman at ikinibigla nitong si Danilo dahil dito nga rin naman sasabihin at magbibitiw nga ng salita itong si Jade dito kay Danilo at sasabihin nito na isa akin ka lang, Danilo. Dito nga rin naman ay biglang nagulat nga itong si Danilo sa narinig nga mula dito kay Jade na simula nga rin naman para dito sasabihin nga nitong si Danilo dito kay Jade na, Jade, ikaw ba si Olive? Bakit ganyan ang pag-asta mo? Parang kuhang-kuha mo talaga kung paano magalit si Olive. Dito nga rin naman ay tila napapigil nga itong si Jade at hindi nga agad nakapagsalita. Ngunit hindi natapos doon ang lahat. Kinabukasan, nakatanggap si Danilo ng isang hindi inaasahang sulat na nakasiksik sa pagitan ng kanyang mga aklat. Isang liham na walang pirma, walang pangalan, ngunit malinaw ang babala. Kung hindi mo pipiliin si Jade, may mangyayaring hindi mo gugustuhin. Napahawak si Danilo sa kanyang sentido. Hindi niya alam kung biro lang ba ito o may mas malalim na banta. Pero hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tinext niya agad si Jay, ang matalik niyang kaibigan, at pinakiusapang samahan siyang imbestigahan kung sino ang maaaring nasa likod ng sulat. Samantala, si Jade ay palihim na nagmamasid sa mga kilos ni Danilo. Nagsimula na siyang masiraan ng loob, hindi lang dahil sa pagtanggi ni Danilo, kundi dahil sa unti-unting pag-usbong ng takot sa puso niya na baka matuklasan na nga ang kanyang matagal ng tinatagong lihim. Lihim na maaaring magbago ng lahat. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nasundan ni Jay si Jade sa isang lumang bodega sa gilid ng bayan. Doon, nakita niyang may kausap itong isang matandang babae na tila pamilyar. Si Aling Marta, ang matandang nanay ni Olive na matagal nang nawawala. Hindi pwedeng malaman ng kahit sino na buhay pa si Olive, bulong ni Jade, habang abalang-abala sa pagtatalo kay Aling Marta. Napalunok si Jay. Bigla siyang napaatras at nadapa sa isang kahoy na tabla. Tumunog ito at napatigil si Jade sa pagsasalita. May tao, sigaw ni Jade, sabay takbo sa direksyon ni Jay. Pero mabilis din itong nakaalis. Kinabukasan, sinubukang kausapin ni Jay si Danilo tungkol sa kanyang natuklasan. Ngunit habang nasa kalagitnaan siya ng pagsasalita, biglang may sumabog na malakas sa labas ng coffee shop kung saan sila nagkita. May nasunog na sasakyan. At ayon sa pulisya, may babaeng bangkay sa loob.
Ang pagkakakilanlan? Si Olive. Ngunit paano iyon mangyayari kung nakita mismo ni Jay na buhay ito kagabi? Dito na nagsimula ang sunod-sunod na kabalintunaan. May mga larawan si Danilo na hindi niya maalalang pinakuha, pero malinaw ang itsura niya, kasama si Jade, sa mga lugar na hindi niya naaalalang pinuntahan. May mga mensaheng galing sa kanya raw, pero hindi niya naman isinulat. Parang may gumagawa ng kwento para pabaliwin ako, wika ni Danilo. At dito na rin bumalik sa kanya ang sinabi ni Jade noon. Sa akin ka lang, Danilo. Sa pagsisiyasat ni na Danilo at Jay, napag-alaman nila ang may matagal nang gumagamit ng katauhan ni Olive, at may posibilidad na may kambal ito. Isang sikretong itinago ng pamilya ni Olive mula pagkabata, dahil sa isang insidente ng pagkasunog ng bahay nilang probinsya, na naging sanhi ng pagkamatay ng ina ng kambal, at simula ng pagkakahiwalay nila. Jade o Olive? O pareho, bulong ni Danilo sa sarili habang tinititigan ang lumang larawan ni Olive noong bata pa. Sa kasagsagan ng pagsaliksik, natunto nila ang isang abandonadong ospital sa may kabundukan ng San Rafael. Doon nila nahanap ang isang lumang record ng pasyente na may parehong features ni Olive, isang babae na may kondisyon ng dissociative identity disorder. Ang pangalan? Jade Oliviana Mendoza. Dito nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat kay Danilo. Si Jade at si Olive ay iisa. Ngunit hindi lamang basta kambal, isa lang silang katawan ngunit dalawang katauhan. At sa bawat pagtanggi niya, isang katauhan ang umiiral habang ang isa ay natutulog. Kung hindi mo ako pipiliin, siya ang mawawala. Ito ang babalang iniwan ni Jade bago siya tuluyang mawala sa radar. Ngunit bago tuluyang mawalang parang bula, may iniwan siyang clue. Isang piraso ng lumang cassette tape na may tinig ng batang Jade na umiiyak at nagbabantang bumalik. Babalik ako, Danilo. At sa oras na iyon, wala nang Olive. Ako na lang. Sa akin ka lang. Magsisimula na ang bagong kabanata ng sikretong matagal nang nakatago. At sa bawat hakbang ni Danilo, patungo sa katotohanan, mas lumalalim ang bangin ng kanyang emosyon, pag-ibig, takot, at ang tanong kung may kapatawaran pa ba sa isang pag-ibig na nabuo sa gitna ng kasinungalingan. Narealize na nga ni Danilo na palaging ginagamit ni Jade ang kanyang kahinaan, ang kanyang awa, ang kanyang takot, ang kanyang pagdududa, upang manipulahin siya. Ginagamit ni Jade ang emosyon ni Danilo para utuin at pagbantaan, lalo na tuwing gusto niyang hadlangan ang muling pagkikita ni na Danilo at Emma. Pero sa wakas, tila nagising na rin si Danilo sa mapanlinlang na gawin ni Jade. Huwag mong gawin to, Jade, mariing sabi ni Danilo isang gabi habang magkausap sila sa sala. Hindi ito makakabuti sa atin. Hindi ko na alam kung sino ka talaga. Tahimik si Jade. Ang mga mata niya ay tila ba mailuha pero walang emosyon. Tahimik din ang paligid, ngunit sa kanyang isipan ay parang may sigawan. Hindi siya sanay na pinapalag. Hindi siya sanay na lumalaban si Danilo. Samantala, habang lumalalim ang gabi, taimtim na nagdarasal si Emma na sana'y maging maayos ang lahat. Gusto niyang makawala sa hawla ng nakaraan at makabalik kay Danilo, ngunit may isang bagay na hindi pa rin niya lubos maintindihan, ang presensyang tila palaging sumusunod sa kanya. Isang multo mula sa nakaraan na hindi matakasan. Gusto namang maghanda ni Jade ng isang dinner party para kina Danilo at Muki. Isang kaswal at inosenteng paraan para maisakatuparan ang kanyang lihim na plano, ang paghihiganti at paninira. Pero hindi na niya ito natuloy. Dahil bago pa man niya maisaayos ang lahat, biglang umalis si Danilo. Sa gitna ng ulan, dumiretso si Danilo sa isang restaurant, doon kung saan sila unang nagkita ni Emma, at doon rin niya nais muling simulan ang lahat. Ngunit hindi rin nagpahuli si Logan. Gusto niyang pigilan si Emma. Hawak niya ang isang lihim na posibleng ikawasak ng relasyon ni na Danilo at Emma kung ito'y mabubunyag. Ngunit pagdating niya sa restaurant, huli na. Nasa gitna ng liwanag ng kandila, hinalikan ni Danilo si Emma, isang halik ng matagal na pagkauhaw, ng tunay na pagmamahal. At sa dilim ng isang sulok, naroroon si Olive. Pinanood niya ang tagpong iyon habang hawak-hawak ang isang maliit na kahon. Hindi siya huminga. Hindi siya gumalaw. At kasunod niyang dumating si Jade, na tila naglalagablab sa galit. Hindi ako papayag, bulong ni Jade kay Logan. Gumawa ka ng paraan. Hindi sila dapat magkabalikan. Walang lihim ang nananatiling lihim.
Unti-unti, nagsimula ng magduda ang mga tao sa paligid ni Jade. Si Mookie, na tahimik lang palagi, ay napansin ang pagkakaiba ng kilos ni Jade. Hindi siya ang dating sweet, mabait, at kalmadong Jade. Madalas itong tumitig ng matalim. Minsan ay tila ba wala sa sarili. Minsan ay nagkakamali ng pangalan ng detalye ng kwento. Isang gabi, kinausap siya ni Mookie. Alam mo, may mga kilos ka lately na hindi ko maintindihan. Parang hindi ikaw. Ngunit bago pa man makasagot si Jade, biglang bumukas ang pinto. Dumating si Olive. Umiti siya, pero ang ngiti niya ay mailaman. Kamusta, Jade? Tanong ni Olive, pero sa tono ng kanyang boses, alam mong may bantang kalakip. Si Mookie ay napatingin sa dalawa. Dalawang magkamukha. Dalawang hindi maipaliwanag kung sino ang totoo. Anong kalokohan to? Tanong ni Mookie. Ngunit bago pa man makapagpaliwanag ang sinuman, biglang may sumabog sa kusina, isang maliit na apoy, sanhi ng nakalimutang kalan. Tumakbo silang lahat palabas. Sa kaguluhan, may nahulog na litrato mula sa bulsa ni Jade, isang lumang larawan ni Olive, kasama ang isang matandang babae na wala sa sinumang nakakaalala. Nang makuha ni Mookie ang larawan, napatingin siya kay Olive. Sino tong kasama mo dito? Ngunit bago pa man makasagot si Olive, biglang dumating si Logan, basang-basa sa ulan. May dapat kayong malaman, Anya. Ang Jade na to hindi siya ang Jade na iniiyakan ninyo. Siya si Olive. Matagal na siyang nawawala. At ngayon, siya na ang may kontrol. Bumigat ang katahimikan. Napatingin si Danilo kay Jade, o kay Olive, at napagtanto niyang lahat ng pinagdudahan niya noon ay totoo. Wala ka ng lugar sa buhay ko, Olive, mariing sabi ni Danilo. Ngunit sa halip na umiyak o magmakaawa, umiti si Olive. Hindi pa tayo tapos, Danilo. Hindi pa ito ang katapusan. At mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang memory card. Alam mo ba kung anong laman nito? Tanong niya habang nilalapit ito kay Danilo. Isang sikreto na babago sa lahat. Isang katotohanang babaliktad sa mundo niyo ni Emma. Nagkatinginan si Emma at Danilo, parehong natakot. Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Emma. Isang video na magpapakita kung sino ka talaga, Emma. At kung anong ginawa mo noon kay Marco. Napasinghap si Emma. Paano mo nalaman iyon? Ngunit imbes na sumagot, tumawa si Olive. At doon nagsimula ang mas malalim na kwento, hindi lang ang pagkakakilanlan, kundi ng kabuktutan, ng pagkakanulo, at ng pagbagsak ng mga maskara. Iisa lang ang totoo. Ngunit sa mundong ito ng pagpapanggap, ng paninira, at ng matinding pagmamahal, sino nga ba ang tunay na kalaban?